Mga kabayan, bagamat ikinalulungkot ng ilang netizen at ilang grupo ang pinakalitis update mula sa ICC kung saan ay nakakulong pa rin doon si dating Pangulong Duterte. Ito ay matapos hindi na umano matatandaan ni Tatay Digong ang mga pangyayari, lugar, petsa at kahit ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ayon sa kanyang abogado na si Nicholas Kaufman, ito umano ang dahilan kaya hiniling ng kampo ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC na ipagpaliban ng walang takdang panahon ang lahat ng pagdinig tungkol sa kanyang kaso. Batay sa public redacted version ng defense request for an indefinite adjournment na inilabas ng ICC noong September 11, sinabi ni Kaufman na wala na raw sapat na kakayahan si Duterte sa kasanayan sa pag-iisip para maayos na maisagawa ang kanilang depensa. Sa panayam naman ng overseas Filipino na si Dave Alvin Zarzate sa The Hague kay Duterte Lead Counsel Nicholas Kaufman, kinumpirma nitong patuloy na nangihina ang dating Pangulo. Ani Kaufman, matagal nang lumalala ang kalusugan ni Duterte kaya hirap itong intindihin ang ebidensya at magbigay ng malinaw na utos sa kanya mga abogado. Dagdag pa niya, bagamat nananatiling masigla, ramdam daw ang pagtanda ng dating Pangulo at epekto ng pagkakakulong. Hiniling naman na depensa na payagan na makauwi si Duterte sa Pilipinas upang harapin ang anumang proseso ng may dignidad. Nanawagan din sila na pantay na pagtrato sa dating Pangulo. Sa kabila ng hindi magandang kondisyon ng kalusugan ni Tatay Digong, sa isang banda ay may maganda namang dulot ito dahil sa malaking posibilidad na tuluyan ng ibasura ang kaso ng dating Pangulo at ganun din ang posibleng pagpapauwi sa kanya dito sa Pilipinas. Ito ang ibinunyag ng kanyang dating spokesperson at legal counsel na si Attorney Harry Roque. Naniniwala din si Roque na 100% na mabibigyan na rin si PRRD ng interim release. At ang mabuti naman pong balita dahil dito sa desisyon ng korte na unable to stand trial si Tatay Digong, 100% mabibigyan na siya ng interim release. Sa tanong naman kung may iba pang paraan para mapalaya si Tatay Digong, meron pa rin daw naman ayon kay Roque. Ito ay dahil sa wala ng kakayahan ang dating Pangulo na humarap sa anumang pagdinig. Pwedeng hilingin sa ICC na ipadismiss na ng tuluyan ang kaso ng dating Pangulo. So meron pa bang mga ibang pamamaraan para mapalaya si Tatay Digong? Ang aking paninindigan, meron po. Ang aking mungkahi, subukan lamang na ipadismiss na ang kaso. Ipadismiss na dahil nga walang kakayahan si Tatay Digong para tumayo at depensahan ng sarili niya sa isang paglilitis. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na pwede nang makalaya si Tatay Digong at ipadismiss na ang kanyang kaso dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang kalusugan, dala na rin ng pagtanda at sobrang stress dahil sa kanyang pagkakakulong ng halos 6 na buwan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tiniyagan ng International Criminal Court o ICC ang limited postponement ng confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasunod ito ng request ng kanyang legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na indefinite adjournment sa kanyang proceedings. Ito'y dahil hindi fit ang dating Pangulo para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive impairment. Ayon kay Attorney Kaufman, hindi matandaan ng dating Pangulo ang mga pangyayari, mga lugar, panahon at kahit ilang malapit na miyembro ng kanyang pamilya. Magsiset ang ICC ng panibagong schedule para sa confirmation of charges. Ipinagpaliban ng mga hukom sa International Criminal Court o ICC ang nakadakdasa ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakadakdasa na itong gawin sa The Hague sa Setyembre 23 para tukuyin kung may sapat bang basihan para ituloy ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Nauna nang hiniling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban na nasabing hearing dahil unfit umano ang dating Chief Executive na dumalo. Pinayagan naman ng karamihan sa mga hukom ang kahilingan ng depensa at nagbigay ng limited postponement. Hiniling naman na depensa na payagan na makauwi si Duterte sa Pilipinas upang
upang harapin ang anumang proseso ng may dignidad. Nanawagan din sila na pantay ng pagtrato sa dating Pangulo. Samantala, para sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP, kung saan chairman si Duterte, dapat nang makauwi sa Pilipinas ang dating presidente. Sa opisyal na pahayag na ipinadala sa SMNA News, nanawagan si PDP Vice Chair Alfonso Cusi sa Administrasyong Marcos Jr. na pagbigyan ng hiling na pauwiin si Duterte. Git ni Cusi, hindi ito usapin ng politika kundi usapin ng pagkatao dahil nakataya raw ang buhay at dangal ng isang kapwa Pilipino. Sa ngayon, wala pang tiyak na petsa kung kailan itutuloy ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa ICC. Naniniwala si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson na makakatulong sa kanilang investigasyon ang dating chairperson ng Senate Committee on Finance na si former Senator Grace Poe. Ito'y dahil malaking hamon ang pagtukoy sa mga nagpasok o napasok na insertions sa pambansang pondo ngayong 2025. Natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee na may isang 355 million pesos na alokasyon para sa Bulacan. Tugma ito sa isiniwalat ng dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Engineer na si Bryce Hernandez. Ayon kay Senator Ping Lacson, nakita nila ang naturang 355 million pesos insertion sa 2025 General Appropriations Act o GAA na naapruhang pambansang budget para sa kasalukuyang taon. Si Senator Grace po para ma-identify kung saan or kung sino yung nag-insert ng 355 million na yun. Kasi establish na natin na sa either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAP. Magandang araw po sa inyong lahat. Maselang po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit ba nakansela ang confirmation of charges ni Tatay Digong at ang dahilan na sinabi ng hukuman ay inability to stand trial? At ano na ang mangyayari matapos itong kanselasyon nito? Well, unang-una po, no? Ang sabi ng hukuman talaga, unable to stand trial. Dalawa po yung inability na yan. Yan ay physical o di naman kaya mental. Now, kung physical, ang sabi naman po ni Kitty Duterte ngayon, mukhang malakas ang tatay niya. So, hindi po yan physical. Pero pag sinabi namang mental, hindi naman po ibig sabihin yan na wala na sa tamang pag-iisip si Tatay Digong. Siya'y 80 anyos at alam naman natin na kapag 80 anyos ka na, medyo limot-limot ka na. No? At kapag ikaw ay limot-limot na, hindi mo talaga maintindihan kung ano yung mga paratang sa'yo at hindi ka talaga magkakaroon ng pagkakataon na depensahan ang iyong sarili. So isipin na lang po natin, hindi po yan physical na kapansanan, hindi po yan mental na kapansanan, kung hindi talagang limitasyon dahil nga po sa edad ni Tatay Digong na 80. At sino ba naman ang 80 na hindi na nagiging limot-limot? Siyempre, yung pagiging limot-limot, nakaka-apekto rin yan dun sa kanyang pagkakaintindi ng mga paratang laban sa kanya at kung ano yung mga depensa na po pwede niyang gamitin, no? Para mapatunayan na hindi siya nagkakasala. Now, ang tanong, saan na tayo patungo matapos ito? Well, ang sabi po ng hukuman, hindi sila magi-schedule hanggang hindi maresolba yung mga iba pang mga pending motions na nakabinbin at mukhang hindi sila makakapag tuloy ng pagbibista ng confirmation of charges kung talagang wala sa tamang kakayahan ang Tatay Digong na harapin ang mga paratang sa kanya. Nag-issue rin ng statement itong si Kaufman, ang lead counsel, at inulit niya sa pangatlong pagkakataon na ang dahilan kaya hindi nga siya po pwedeng humarap sa kanyang paglilitis ay totoo. Yan ay napatunayan na gamit ang siyensya at mga dalubhasa. So, pinasisinungalingan niya yung mga paratang ng mga biktima na umiiwas lang sa paglilitis si Tatay Digong at inulit niya na yung pagkakabalik ni Tatay Digong sa pamamagitan ng interim release ay nakasalalay sa kasunduan sa gobyerno ni Marcos. Now, pangatlong beses na po ito na sinabi ni Atty. Kaufman na talagang ang kalayaan ni Tatay Digong ay nakasalalay sa mga Marcoses.
Alam niyo na naman po ang aking paninindigan dyan. Naniniwala po ako na unang-una ang problema ang gumawa ay ang mga Marcoses. So sa tingin ko po, hindi para bigyan ng solusyon ng mga Marcoses ang kapalaran ni Tatay Digong. Talaga pong pinadala nila siya sa dahig dahil nais nilang matanggal ang malaking tinik sa kanilang kagustuhan na manatili sa kapangyarihan forever and ever. Isang bagay na kamuntik na nagawa ng kanyang ama na antala lamang dahil nga sa People Power One na ginagaya ngayon sa iba't ibang parte ng daigdig, ginaya sa Eastern Europe, ngayon ginagaya sa Indonesia at iba pang mga lugar. Pero ang tanong, talaga bang wala ng ibang solusyon para mapalaya si Tatay Digong? Well, unang-una po lilinawin ko. Bagamat galit na galit sa akin si Kaufman, naintindihan ko ang kanyang kalagayan ngayon. Limitado ang kanyang options. Bakit? Kasi po itong inability to stand trial, malabo po. Walang sinasabi ang ICC Rome Statute kung itong inability nito ay maging permanente. Ang remedyo kapag merong inability to stand trial, panandalian, hindi itutuloy ang paglilitis hanggang magkaroon na ng kapasidad ang akusado na depensahan ng kanyang sarili sa isang paglilitis. Paano kung permanente na yung inability to stand trial? Alam naman natin na kapag limot-limot, dahil nga sa katandaan, hindi na po maibabalik yan. Wala pong gamot dyan. So, paano nang mangyayari? Ito po talaga ang problema. Dahil sa Rome Statute mismo, walang nakasaad kung anong mangyayari kung permanente na yung inability to stand trial. Kaya nga po, siguro minabuti ni Kaufman na ang solusyon na lang talaga ay interim release. At ang mabuti naman pong balita dahil dito sa desisyon ng korte na unable to stand trial si Tatay Digong, 100% tingin ko mabibigyan na siya ng interim release. Ulitin ko po dahil nagkaroon na ng conclusion ng hukuman na unable to stand trial itong si Tatay Digong, 100% pwede siya mabigyan ng interim release. Ang tanong, saan? Siyempre, yan po ay sa isang lugar na kasapi pa rin ng ICC na merong obligasyon yung bansa na tatanggap sa kanya na tumupad sa mga kondisyones na sasabihin ng korte para sa interim release. Ibig sabihin po, under the ordinary course of events, hindi po pwede sa Pilipinas yan dahil hindi na nga tayo naging miyembro ng ICC mula pa nung panahon na bumitiw nga tayo sa panahon pa ni Tatay Digong. Ang pwede lang pong mangyari ay kung papayag talaga ang Marcos administration na tanggapin si Tatay Digong by way of interim release at kung papayag ang hukuman. Kasi nga po, wala nang basihan para makipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas ICC. Bagamat na lamang kung itutuloy talaga yung plano ni Marcos Jr. na sumapi muli at maging miyembro muli ng ICC. In which case, pwede talaga na magkaroon ng interim release. Pero talaga ba kung ang pagpayag na lang ng mga Marcoses ang tanging pag-asa para makauwi si Tatay Digong? Well, sa akin po, unang-una, wag naman po sana. Dahil sila nga ang gumawa ng problema, ayaw ko naman na sila rin ang magbibigay ng solusyon, bagamat yan ang sinasabi ni Amy Marcos. Dahil ang kapatid niya nagpakulong, siya naman daw ang gagawa ng paraan para mapalaya si Tatay Digong. Sinabi ko na rin na siguro ang pagkakakilala ko kay Tatay Digong, kahit ang katumbas niyan ay kalayaan niya o pagbabalik sa Pilipinas, baka mahirap matanggap ni Tatay Digong yung paghingi ng pabor para magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses, yung kanyang pagkakabalik sa kanyang lupang sinilangan, lalong-lalo na sa Davao. So meron pa bang mga ibang pamamaraan para mapalaya si Tatay Digong? Samantalang, gaya ng aking sinabi, tahimik ang Rome Statute kung yung inability to stand trial ay maging permanente. Ang aking paninindigan, meron po. Totoo po, naghihimasok ako ngayon. Aminado ako naghihimasok. Pero paghihimasok ko naman po kasi ay dahil, number one,
naniniwala po ako sa liderato ni Tatay Digong, naging tapat ako maglingkod sa kanya, at naniniwala po ako na kaya mahal na mahal si Tatay Digong ay hindi lang dahil siya sa kanyang personalidad, kung hindi pinakita niya ang isang liderato na nagbibigay solusyon sa problema ng taong bayan. Ibig sabihin, itong aking mga mungkahi naman po ay dahil na rin sa aking pagmamahal, pagrerespeto, at pagnanais na mapalaya rin si Tatay Digong. Ako naman po ay nagsabi na, kung ako naman po ay nag-propose ng domestic legal remedy, hindi po yung paghihimasok doon sa ICC dahil minsan hindi ko talaga pinakailaman si Kaufman doon sa kanyang ICC. Ngayon lang po ako magbibigay ng mungkahi at wag naman po sana masamain dahil ang naging solusyon ni Kaufman ay talagang makipagkasundo sa mga Marcoses para tanggapin si Tatay Digong by way of interim release sa ICC. Pwede po yan, kaya nga lang po, hindi naman garantyado na papayag din ng hukuman, una. Pangalawa, bagamat sinasabi natin na baka limot-limot na si Tatay Digong, alam ko po kung siya ay hindi limot-limot pa at talagang maninindigan, hindi po siya papayag na magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses. So ano po ang aking solusyon? Well, nakasaad din po yan sa Rome Statute, no? Magsasalamin po ako. Now, nakasaad po kasi sa Rome Statute talaga na itong inability na humarap sa paglilitis ay dahilan para talagang matigil ang paglilitis. Okay? Now, ang tanong, paano nga kapag ang inability to stand trial ay permanente? Ibig ba sabihin yon? Forever na siyang nakakulong o di naman kaya forever siyang naka-interim release sa ibang bansa. Kasi po pwedeng mangyari po yung kay Tatay Digong, may interim release either sa France, sa Belgium, sa Netherlands o sa Japan. Pero siyempre, hindi yan ang gusto ni Tatay Digong. Gusto niya makauwi sa Pilipinas. Ang aking mungkahi, subukan lamang na ipadismiss na ang kaso. Ipadismiss na dahil nga walang kakayahan si Tatay Digong para tumayo at depensahan ng sarili niya sa isang paglilitis. Sinabi ko na nga kanina, walang ganyang provision sa Rome Statute. So saan natin iaangkulo yung ating motion para ma-dismiss na, no? Well, alam niyo kasi hindi gaya ng Batas Pilipinas na kapag wala na sa tamang pag-iisip ang isang akusado, pwede na ma-dismiss ang kaso. Walang ganyang provision sa ICC Rome Statute. Ang pwede lang, masuspend. O di naman kaya, ma-archive. Pero patuloy pa rin ang kaso, hindi ma-dismiss at ang akusado either naka-interim release or nakakulong. In fact, sa Tribunal for Rwanda, meron pong isang tao na talagang wala na sa tamang pag-iisip dahil napakatanda na rin, nandun lang siya sa kulungan kasama ni Tatay Digong, walang nangyayari sa kanya. Now, ang aking paninindigan, bagamat wala po talagang nakasulat na probisyon para ma-dismiss ang kaso kapag hindi nakakayanin ng akusado na humarap sa paglilitis, meron naman po mga probisyon na po pwedeng gawing anchor dun sa ating nais mangyari. Una-una po, nandiyan na nga yung Article 63 na kinakailangan ang presensya ng akusado para nga ma-confront yung mga witnesses niya at yung Rule 135 ng Rome Statute na nagsasabi nga na kapag unable to stand trial, suspendido muna ang proceedings. Pero kapag sususpend mo ang proceedings at naging permanenteng instability, makatarungan ba yon? Sa tingin ko po, hindi. Kasi ang resulta po dyan ay pinaparusahan mo na yung akusado miski hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala. Di ba po? At yan naman po ay lumalabag din sa karapatan pantao. Lalong-lalo na dun sa karapatan ng speedy trial at saka dun sa presumption of innocence na pareho pong nakasaad sa International Covenant on Civil and Political Rights at saka dun sa European Convention on Human Rights. So ano pong legal na argumentong gagamitin para mapadismiss? Makikita po yan sa isang probisyon ng Rome Statute na nagsasabi na ang mga desisyon ng hukuman ay dapat sang-ayon din sa karapatang pantao.
Saan ba ho nakikita yung provision na yan? Well, nandito po yan sa susunod na slide. Nakasaad po yan sa Article 21.3 ng Rome Statute na ang pag-i-interpret ng provision ng Rome Statute ay dapat sang-ayon sa karapatang pantao.